So ito guys, meron na tayo ngayon na Infinix Note 50 Pro Plus na 5G. And ito yung isa ngayon sa pinakasulit na mid-range phone na pwede mong mabili. Ang pinaka magiging katapat nito ngayon, I think itong Tecno Camon 40 Premier na 5G. So meron din tong Pro version lang yung Tecno Camon 40 Pro. Pero meron din namang Pro version lang to, yung hindi Plus version niya. And yun ulit yung magiging magkatapat. Pero sa highest variant ng Infinix and highest variant ng Tecno Camon, ito yung pinakapagpipilian ninyo. Pero sa ngayon, ang tututukan na lang muna natin is i-unbox muna natin tong Infinix Note 50 Pro Plus. So, hindi sponsored yung video na to. So, ito yung pruweba. So, meron pa tayong resibo dyan. So, nakuha ko siya ng 17,999. Pero currently, pag online naman kayo bumili, is pwede nyo siyang makuha for as low as 15,999 lang. Tapos may mga freebies pa kayo dyan na makukuha. Pwede pang installment. So, ayun, at least may option kayo para makamura. So, meron tayo dito guys na 100x na periscope cam. Yung chipset natin is MediaTek Dimensity 8350 Ultimate na 5G. So ayan guys, 144Hz na rin yung ating refresh rate. So para sa akin, mas suwabe yung feeling ng 144 na refresh rate dito compared dun sa Pro version na naka G100 Ultimate lang. And ito malupit. Meron tayo ditong 100 watts na wired charging, tapos grabe 50 watts na wireless charging. So yung variant na meron ako is yung 256GB and 12GB na RAM. So hindi ako sigurado kung meron silang 512GB na variant. Ito lang yung nakikita ko talaga, yung 256. So anyway, tanggalin muna natin yung plastic niya. Uy. So ang ganda rin ng box niya, no? Parang yung last time yung GT or GT20 partnership sa Mobile Legends. Ngayon naman is partnership sa Call of Duty Mobile. So ito itsura ngayon ng box dito sa loob. So naka-highlight din pala dito yung ating Infinix AI. So silipin muna natin yung laman ng ating mini box. So meron tayo dito na SIM ejector pin, SVIP card na premium Meron tayo ditong documentations. Tapos meron pa tayong cleaning kit. So ito yung mga ginagamit pag pupunasan yung phone. Then meron tayong, grabe ang dami, no? So meron pa tayong extra na glass, tempered glass. Tempered glass pa na screen protector. And ito yung ating phone case. So magnetic na din siya. So meaning pwede kayo dito magkabit ng mga mobile cooler kagaya nito. Ayan, no? And syempre pwede rin siya sa mga magnetic power bank. And ayan, overall, ang ganda ng case para sa akin. Nakalagay din pala dito, meron tayong Armor Alloy Metal Performance Design. So nung hinawakan ko pa lang, naramdaman ko na agad yung pagka-premium ng build niya. Compare dito sa Tecno Camon Premier na may pagka-plastic yung build. Ito talagang nahawakan ko pa lang ngayon. And very solid talaga yung build niya. Tignan nyo naman yung difference. No? So anyway, gagawa naman tayo ng comparison video between these two phone para mas makapili kayo. For now, sabi ko nga ito muna itutukan natin. So dito sa taas, meron tayong speaker, grill, and mic. Tapos may nakalagay dito na sound by JBL. So hindi ko alam kung kita nyo. Pero sound by JBL yung nakalagay. Then may dalawa tayong antenna bands. So ayan, dito sa right side meron tayong power button. Then dalawa na namang antenna bands. Sa left side meron ulit tayong dalawang antenna band and volume rockers. Then sa ilalim, dalawang antenna band ulit. SIM tray, speaker grill, and USB Type-C na port. So dun pa lang sa build niya, I think magiging solid yung ating signal dito. Simple lang din yung ating design sa likod. So nandito yung ating camera module na may pagka-unique yung shape. Then Infinix branding. Anyway, tignan muna natin yung iba pang kasama dito sa box. So meron tayo ditong 100 watts na charging brick and Type-C na siya. And may another mini box na kasama, which ang laman is yung USB Type-C to Type-C na cable. So ito lahat ng kasama sa Infinix Note 50 Pro Plus, and honestly napakadami para sa presyo niya and nakakatuwa. Try lang natin ikabit tong case niya. So yan, maganda. Ganda yung case niya. So meron siyang parang pattern. Ayan, Infinix branding, then yung pattern. Ngayon setup na natin siya. English, then Philippines. So anyway guys, gagawa pa naman tayo ng full review para dito sa Infinix Note 50 Pro Plus. For now, i-unbox lang muna natin para masilip natin siya. So ganda ng wallpaper nakasama. So bagay sa color. So sa mga nakabili sa inyo ng color purple na variant, color purple din ba yung wallpaper nung nakuha nyo? Kasi ito talagang kakulay ng color gray yung wallpaper. Napansin ko lang. So ito siya, and ayan, ang smooth
At least, kung tignan natin yung settings, punta tayo ngayon. Ayan o, 256 GB yung storage. CPU natin is MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Meron tayong 12 GB na RAM. Pero ayan no, may MEMFusion. So meron tayong 6 GB, 9 GB, and 12 GB options. So yun, meron tayong 50 megapixel na main camera, 50 megapixel na periscope, and 8 megapixel na ultra wide. Yung front camera natin 32 megapixel. Then yung battery capacity is 5200 mAh. Yung screen resolution natin is 1080p by 2436. So ito compare ko lang. So alam ko hindi pa tayo gagawa ng comparison video, pero I think mas maganda talaga yung display nitong Tecno Camon dahil mas mataas yung resolution niya, and currently ito naka LTPO AMOLED display, pero itong Infinix is naka AMOLED display lang. Android version natin is Android 15. So, yung Tecno nag-improve or nagtaas sila ng support para sa mga Android updates and software updates. Dito sa Infinix, titignan natin kung nagtaas din sila ng software support. So, tignan din natin yung battery niya. So, yan, battery health and charging. So, meron tayo ditong battery health. Parang lahat nakikita na ngayon yung battery health. And meron tayo ditong charging speed. So, low time charge is mas babagal yung charging niya. Kasi pinakita ko kanina 100 watts yung ating charging brick. So, ibig sabihin, medyo iinit siya pag nagcha-charge tayo. And meron din tayong reverse wireless charging. What? Try natin. So, grabe. For around 16,000 to 18,000, merong reverse charging. Grabe. So, try natin yan. Saan banda? Try natin dun sa AirPods. So, hindi ko siya mapagana dito sa Apple Watch. Kaya, try natin dito sa AirPods. Uy! Meron. Grabe. Ayan guys, oh. So, meron tayong reverse wireless charging capability dito sa Infinix. Sobrang mura, pero may ganun siyang capability. So, try natin pag phone. Yun, oh. Sakto 12% to. So, syempre kung may wireless charging, automatic mayroon na rin yung wired charging. So, meaning guys, as long as meron kayong USB Type-C to Type-C na cable, pwede nyo siyang gamitin as wired power bank. So, ayan. So, ito para sa mga gamers, meron din siyang bypass charging capability. So, ibig sabihin, imbis na kukuha ng power sa battery ng phone habang naglalaro kayo, is directly kukuha siya doon sa adapter habang nakasaksak. So, imagine nyo na lang na para siyang laptop. So, meron din tayo ditong custom charging. So, pwede nyo i-stop ng 80%, 85%, 90%, or 95%. So, ito magagamit lang to sa mga talagang conscious sa battery health nila. Kasi ayan nga, may ganyan na tayo ngayon. Pero kung gusto nyo naman masulit yung phone, i-turn off nyo na lang lahat yan and talagang sagarin nyo yung phone. So, ito parang may bago din sa settings niya na tawag is Active Halo Lighting. So, ito siya, yung nasa likod. Uy, ayun o. So, kahit pa paano may pagka-gaming phone is siya. So, yan o. Every time na naglalaro kayo, every time na nagcha-charge kayo, or pag may tumatawag sa inyo, or yan o, pag nagvi-video kayo, video recording, is umiilaw yung nasa likod niya. Kung sa tingin ko hindi siya customizable yung color niya, kung ano yung itsura niya ngayon, yun na yun. Then dito sa special function niya, parang wala namang bago. So meron tayong dynamic bar. So para siyang dynamic island ng iPhone. Floating window, split screen, smart panel, gaming mode, game mode, smart hub, kids mode. So parang yung mga ito is meron na siya before. Then, pag pumunta tayo ngayon dito sa display niya, so meron tayong high brightness mode. So, ibig sabihin, pag nasa tirik na araw kayo, pwede nyo pang mas pataasin yung brightness niya para mas makita nyo yung screen. Meron din tayong color style kung gusto nyo medyo baguhin yung itsura ng screen nyo. Screen refresh rate. So, standard natin is 60Hz. Then, high is 144Hz. Wala siyang in-between. So, ibig sabihin, walang 90Hz. Walang 120Hz. So, pipili lang kayo agad kung standard or high. So, hindi siya katulad ng LTPO AMOLED na mas tipid siya sa battery kasi bumababa siya up to 1Hz only. Ito is talagang hanggang 60Hz or 144 lang. And pagdating sa UI niya, para siyang mix ng Xiaomi phone and iPhone. 'Di ba? Pero, mas konti yung animation. Mas hindi fluid kumbaga yung animation. Parang pag binaba nyo, ayan na agad.
And syempre dahil Infinix phone tayo, may mga bloatwares pa rin dito na mga kasama. Pero pwede nyo naman yan tanggalin anytime, yung iba medyo mas komplikado lang ng konti, pero natatanggal naman. So kinonek ko lang muna siya sa wifi para makita kung may update na agad. And ayan, meron na siyang update. So may mga bug fixes na kasama. So yung AI, camera, improved tones for portrait. So kakalabas lang nito kahapon and meron na agad tayong update. So ayan, sa system, kinayos natin yung optimization sa memory usage and battery life, optimize the charging strategy and the network power consumption in game mode to extend battery life. So good thing siya kasi inaayos na agad nila yung problem. Pero parang may pagka-bad thing din ng konti kasi in the first place, dapat bago pa i-launch, yung mga basic na bagay na to, naisama na. So yun lang muna guys, dito na muna natin puputulin yung video na to. So i-update ko yung system, then tatry na natin lahat from benchmark to gaming to camera. And in short, gagawa tayo ng full review, yun yung next na i-upload natin. So para sa inyo guys, kumusta yung specs nitong Infinix Note 50 Pro Plus? Bibili ka ba or nag-pre-order ka ba? Pupunta ka ba sa local stores nyo para i-check siya? Comment nyo naman down below para at least alam ko din and para alam din ng ibang viewers kung anong thoughts ninyo sa phone na to.